Karon sa sitwasyon ng Dios kabalaka, ang kinahanglan balatian uban pa Ginoo nga sitwasyon. Nagampo ko kasamtan sila makadungog sa imong pulong. Dunay kagawasan, dunay Ginoo'y kasulbanan sa ilahang mga gipangbati. Because in your presence there is peace. In your presence there is fullness of joy. Amen. Karong sa Ginoo, malipay mi nagudawat o Dios sa imong mga pulong. Bless you sa mga visitors. Gapo ko nga sila muuli Ginoo nga dili maura sa gihapon. Pagdala silang blessing gikan sa imong pulong. Bisan pa nagtanaw online, nagapo ko blessing gikan kanimo. Nga ilahang una-unang kasing-kasing mabli. Kung ilang masabtan ang imong buot isulting at tunanin. Dalaygon ikaw, we honor you, we lift your name in this place. In Jesus Christ's mighty name we pray, and all the people of God will say Amen. Amen. Hallelujah. You may be seated. I-greet mo katapan. Okay, smile. Dalaygon ng Diyos. Salamat sa Ginoo. Sa itong mga bisita. Welcome, welcome, welcome. Di pa yung iniamo. Di ba kayo may bisita mo sa church? Hallelujah, diri sa Marieta Tibuco. O sa mga nag-invite, ang Diyos magpanalangin. Amen, amen. And also, atong i-acknowledge ang presensya sa tuwang beloved missionary, Brother Edward Catindo. Kapagpagan. Ang taon nga siya ka uban nato tungod kay na siya sa Buluhaton, sa Dumaguete. Gamit po siya sa Ginoo dito gid siya gikan magigsunan, and now he is back diri sa Davao. Hallelujah. Welcome home, son. Thank you. Hallelujah. We are happy to have you. Amen. Now let's go to the Word, and this is the last part, part 3 sa tuwang series about the Bible. So we will review first, sa tuwang first part, palihog ko sa slide. Sa first part nato, the Bible, the Word of God, Amen, is God. Amen? praise God. Ang pulong sa Diyos, Diyos. Amen. Ngayon kong we are not just believing in Jesus, but we are living Amen. with Jesus. Yes. Praise God. And the definition of life is Jesus. Amen. There's no other definition of life. Amen. It's one word, Amen. one name. Ang kinabuhi, Yes, Lord. Amen. mao si Jesus. Si Jesus ang kinabuhi. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Without Jesus, Amen. you are just like animals and plants. Nahimong nabuhi kita, no? O nakamaton kita kinabuhi tungod kang Jesus. Amen. There are so many people, no? Mga tao that they are here sa kalibutan, nag-exist, but they are not living for Jesus. So they are spiritually dead. Yes. Mura silang mga zombie. Tungod kay wala si Jesus nagpuyo sa ilang kinabuhi. So Jesus is the reason for living. Yes, amen. Right. He is everything. Amen? Amen, amen. Si Ginoong Jesus, mao ang tanan. And He is the Word. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh. Ug kana mga kaigsuonan, Amen. mao ang kamatuoran. Kung gusto kita nga mabuhi, gusto kita nga ma-experience
ang pagkinabuhi diha kang Jesus, gikinahanglan nga atong basahon ang iyang pulong. Amen. If you want to know Jesus, if you want to see the face of Jesus, Come on. if you want to live with Jesus, it is impossible kung wa kay Bible. Amen. Praise God. Imposible kaayo nga mabuhi ka kang Jesus kung wa kay Bible. Nang imong katapad pangutan aahan ang mga imong Bible. Worship physical. Part 3 na ni sa tuang Your physical. sa tuang series. Worship physical Bible. Unya wa gihapon kay Bible. Is asking. Sige ko no, itaas ko ng inyong mga Bible. Amen. Ayaw ko patas kay cellphone kanang Bible gyud. Ha? So hopefully, this is the last part sa tuang series about the Bible. Amen. Atong igugmaon pag-ayo ang pulong sa Ginoo. Amen. Huh? Let us love the Word of God because the Word of God is God. Amen. 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 Is God. Amen. Come on. This is not just a book. Oh no. Oh no. Praise God. Praise God. This is Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Gugma ang pulong sa Ginoo, ini mo katapad din gugma ang pulong sa Diyos. So ang first part na to, the Bible is Amen. Come on. the bread of life. Yes. Believe ko pakita sa slide. The Bible is the bread of life. Yes, Lord. Amen. It is our spiritual food. Kung walay pagkaon, mahimong malnourished Amen. ang mga tao. Amen. And maybe, mamatay na kaigsunan eventually. Amen. Praise God. The Bible is our spiritual food. Amen. Kung mo na makaigsunan, nga dili ka mo sugot, Thank you, Lord, for your word. Amen. nga dili kita makakaon. Ano na imuhang slide? Di ka mo sugot nga ang pulong sa Ginoo, dili nato mabasa, tungod kay atong kalag, posible ma-starving kung dili ta mabasa sa pulong sa Ginoo. Come on. It is okay to be hungry. Come on. It is okay to be hungry. Mas dito ta nga natay appetite. And every time nga kabatong tag-hunger sa pulong sa Ginoo, salamat sa Diyos. Praise God. Makabasa ta siyang pulong. Baka paminaw tag mga walig, mensahe sa Diyos, pinagi siyang mga alagad. Amen. Amen? Magkakaon ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Praise God. But starving is not good. Come on. Amen. Ha? Magkamatay na mga kaigsunan. Hallelujah. Amen. Ug wala ta gitugutan nga magpuasa sa pagkaon sa pulong sa Ginoo. Dinoon, giingnan ta nga magpuasa sa pagkaon nga physical, Come on. but not fasting sa pulong sa Ginoo. Praise God. Tungod kay gusto nato makita malig-on spiritually. So the Bible is our spiritual food. Praise God. Amen. Amen. Second part sa tuwang mensahe last Sunday, the Bible is the living water. Amen. Everybody say living water. Living water. Ang pulong sa Ginoo mao ang buhing tubig. Kani mo ang buhing tubig magigsuunan nga tungod niana, ayon ko atong Domingo, kung di ka mukaon, tingali mabuhi pa ka og bulan o sobra bulan. You can live a month without food. But without water, impossible. Praise God. Nga mabuhi ka bulan kung wa kayo minom og tubig. Diba? Right. So we need the Word of God Amen. as a refreshment. Praise God. No? To quench your tears. Amen. To satisfy the longing of your heart. Praise God. Priskong tubig. Worship. Kung di ka mabasa sa Ginoo without reading the Word of God, you are not
drinking. That's why stress ka, depressed ka, Right. no? Maluya ka, Sorry. bombarded with so many trials and problems, and then what I work? No, no. More. You will be dehydrated. Right. Okay, come on. Kung layo ray bula, layo ray do ka semana. Bitaw na kung nakay lost bowel movement. No, di ka mo sa ospital, di ka ma-distrusan. Oras lang, No. matay. No. Nemo katapa din ng kay pulong sa Ginoo. Matay. Right. Matay. Sa ilang katapa din na drink the word. Read the word. Drink the living word of God. Say amen. Hallelujah. Praise God. So, water in 1 Corinthians chapter 10 verse 3 to 4, all of them ate the same spiritual food. In verse 4, and all of them drank the same spiritual water. For they drank from the spiritual rock that traveled with them, and that rock was Christ. Kinsa ang buhing bato o batong bantilis? Tanawan ko ng analogy in the Old Testament under the law. Si Moses makigsulan, ginan si Ginoo, tudlo ang bato. No. Sa imong sungkot, niya mo gawas ang tubig. But under the law, because Moses was angry, ibunalan niya, he struck the stone. Oh, not following instruction. Di na parang ang tubig. Come on, right. More. More. But who is the rock? In the New Testament, our strong foundation, Praise God. Amen. Amen. the rock of ages, Amen. Thank you. the living rock, Thank you, Jesus. the solid rock, Amen. He's Jesus. Amen. And out of that rock, mugawas, mudagaynay, ang buhing tubig na nagdalag kinabuhi, kana mao si Ginoong Hesukristo pinaagi sa iyang pulong. So drink the spiritual water nga mao ang pulong sa Diyos. Proverbs chapter 6 verse 2 to 3, spiritual war of words. Like a flood. Niyo ko, kung saan irony, panahon sa mga lunok o baha, nga inig mo baha o mulunok, wa naman hinuoy, mainom nga tubig nga limpyo ang mga tao. Tungod kay makapahugaw ang maong mga tubig nga bubaha. That's the works of the enemy. He will flood your minds and your hearts with so many negative words. Mga pulong nga makadaot. Negatibo. Pulong makaigsunan nga makapatay. Okay. No? So mula ang iya mga kaigsunan nga buhaton, he's like a serpent and he is like a dragon in Revelation chapter 12 verse 9 to 12. The devil wants to flood us with his lies, discouragement, and deception. In Psalm 69 verse 1 to 3, si David nagapangalyupo, Diyon siya, save me, O God, from the flood waters Amen. are up to my neck. Deeper and deeper I sink into the mire, and I can find a foothold. I am in a deep water, and the floods overwhelm me. Praise God. I am exhausted from crying for help. My throat is parched, my eyes are swollen with weeping, waiting for my God to help me. Mao ni mga kaigsunan ang mga pulong na nakapalubos, nakapa-overwhelm ni David. Katungod niya na, he is sinking. But maurasad ang iya makaigsunan, hallelujah, kadalampanan mao ang Dios ug ang pulong sa Ginoo.
And in other verses, makabasa ka makaigsunan in Psalms 119, your word save me. Amen. Your word guide me. Your word satisfy me. It's the lamp into my feet and a light into my path. Your word cleanse me. Amen. Not just drinking water, but water for cleansing. Praise God. Amen. Ang pulong sa Ginoo, makalimpyo sa imong kinabuhi. Can you say amen? Makahugas kanin. And so, not just drink the water, the living water every day, but take a bath every day. Hindi mo katapa, di naligo-ligo sa. Take the bath every day. Amen. Naligo-ligo sa. Sa pulong sa Ginoo. Psalms 105 verse 39 to 41. Every day. God literally provided meat and manna and water. Basa ninyo na. The Lord spread a cloud above and as a covering, He gave them a great fire to light the darkness. They asked to meat and He sent them quail. He satisfied their hunger with manna, bread from heaven, literally. He split open a rock and water gushed out to form a river through dry wasteland. Amen. Dalawa, hingana ka kamahal sa Ginoo. Amen. He did not just give you water for drink. Praise God. Itagaan pa kaniyang sapa. Aron ikaw ma-refresh ug makaligo. Amen. Kumplito na tanan sa pulong sa Ginoo. Usa may imong gipangita. Tanan sikreto Praise God. sa kasulbaran sa imong problema niya. Tanan sikreto sa ang pagdato niya sa pulong sa Ginoo. Tanan sikreto makaigsunan saon nga ikaw mahimo mapainugsanan niya sa pulong sa Ginoo. Tanan sikreto saon nga ikaw mutaas ang imong pailog pasensya sa pulong sa Dios. Secret of wisdom of Solomon is the word of God. Praise God. Amen. 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 Praise the Lord. So, higugma ang pulong sa Diyos. Kauna, imna o kaligo sa pulong sa Ginoo. Matthew 7:24 to 27, the wise and the foolish builders, ang tao magyalamon kuno, nagtukod siyang balay babaw sa bato. And who is the rock? Jesus. Is Jesus. So build your house, build your family, build your business, build everything that you build in the solid foundation nga mao ang bato o ang mao bato mao si Ginoong Hesukristo. Pagpaka nato si Jesus. And then kaning indication nga imong gitukod ang imo makaigsunan nga balay babaw sa bato mao nga ikaw mahimong magyalamon. Ug ang tao magyalamon ingon pa din nagapaminaw sa iyang pulong ug nagaaplikar niini. Listen. Not just going to church, ari diri Domingo, maminaw sa walay, paghuman, paguli, pangutanon nimo kung sa walay ni pastor, di na tayrumdom. Sa ambot. Basta kaya nga mong pastor, guwapo. Amen. Ora. Amen. 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 Pero wakil na hinumdumas tulong sa Ginoo. Oh. Dahil mga joker na mga pastor, Amen. nga every preaching nila na sila yung mga joke. Pag uli silang mga membro, may hinumduman ang joke ra. Ang word, wakil. Wala na mag-joke kung tako, di na lang ako mag-joke. Samot. Yeah? So, every anniversary na to sa church, nagapag-games ko, nagapag-contest ko, nagapag-games ko sa mga mensaheng akong ginawali to test, no? Kung hindi yung bagyong bitimanan ang mga pulong sa Ginoo. And some of you, maka-answer doon kay naman sila i-take note. Na sila i-save sa ilang cellphone. Pero lahi na gitong
magitaguan ng tibigan din sa imong kasing-kasing. Ang pulong sa Diyos. Amen. Praise God. So, not just hearing and listening the Word and reading the Word, but aron dili mo malimtan ang pulong sa Ginoo, kinahanglan ni imo dayon na i-aplika. Put it into practice. And practice makes one perfect. Next question. Amen? I-aplikar dayon ang pulong sa Diyos. Pag ulit ninyo, i-aplikar dayon. Huwag maniwali ni Pastor. Napaka-excited ka, i-apply na ko. Muna di na hindi mo malimtan. Muna ngayon, mautoy rima sa ako. Kasing-kasing. Nanahin mo rima? Dili lang kay Logos. Ang Logos, the word, hindi mo nadumog. But ka na rima word, maunang pulong na nag-sink in yun sa iyo kasing-kasing. Amen? So, maunang mahimok ang magyalamon. Why? Because the Word of God imong i-put into practice. Hindi mo katapan na buhata ang pulong sa Ginoo. Amen. Do the finished work of John 4 verse 7. Muna yung story na itungod sa Samaritan woman. Inumdami nga kini nga Samaritan woman, doon ay 5 ka mga lalaki. 5 ka mga lalaki. Pero sa dihang iyan nasugatan si Jesus, natagpuan si Jesus. Niyatong mong well, niyatong mong balon, iyang nadawatan ang buhing tubig. Ining bayhana, sige balik-balik niyatong mong balon aron magkabog tubig. Aron nahimo nilang mainom. Pero sa kay gayon ni Ana, yung nani mga kaigsunan ang atong Ginoong Jesucristo. Dili siya condemning na Ginoo. Inumdamin nga kini mong babae 5 ka buklaki. Pero sa diha nga nasugatan niya si Jesus, right there and then nainom niya ang buhing tubig. Niadto gyud dayon adlaw na usab ang iyang kasing-kasing. Hallelujah. Nga iyan ang gihigugma si Ginoong Jesus ug iyang gitalikdan ang tanang sala. Right there and there, nahimo siyang evangelist. Praise God. Amen. Nagwali dayon siya, nagsangyaw dayon siya sa pulong sa Ginoo. Grabe itong encounter. Because of the living water. Say amen. So today, let's end this series at doon na sa tuan topiko karon, the Bible Part 3. Okay, everybody read, go. Bread of God. Akan ni, breath of God. Ato itong ibasa sa itong text kaganina sa NIV version. Ngayon din ha magkingsunan sa NIV. 2 Timothy chapter 3 verse 16 sa NIV. The scriptures or all scriptures is God breathed. Amen. Amen. Right. Everybody say God breathed. breathe. So kung God breathed, nabuhi mga kaigsunan si Adan tungod kay giginhawaan sa Diyos. Praise God. Amen. Inhale, Dragon. Exhale. Amen. God breathed. God exhale and we inhale. Glory to God. Amen. And when we exhale, people are blessed. Amen. Oh, thank you, Lord. We take from Jesus Amen. and we release life. We bless people. Nga naman, tungod kay atong giginhawa ang ginhawa sa Diyos. Ug unsa man ang ginhawa sa Diyos, ang pulong niya. Everybody say, the Word of God, is God's breath. Amen.
And we breathe His Word. Amen. Come on. Without the Word, if water, or if ang pagkaon mo abot kagulan, ang tubig manasimana, ang ginhawa, segundo ra. Siguro minuto, kung may magabot. Nagkalalom sa. Nagtungod niya, abot pa sabot. Kung wala'y pulong sa Ginoo, we die. Praise God. Diha-diha na yun. Usara. Kasigundo o minuto. That's why, kung hindi mo dala ang pulong sa Ginoo, kanon ay gawas di mo din ha. Wala na, mapandol pa lang kadaan, malikas na ka. Wala na. Kasugat ka lang diha o iro. Panuway ni iruan eh. Nausan ka na yun. Segundo ra, minuto ra. So ang tanan ingon, iginhawa ang pulong sa Diyos. Kabot ipasabot ni anak, ang pulong sa Ginoo, imo nang gitibigan sa imong kasing-kasing, ug ang pulong sa Ginoo, mao na nakaigsuonan, hallelujah. Mo ba mura ba o mo na nay imo makaigsuon na gibutang sa imong buto. Yung kaman, ang nagakuman kanimo, ang nagaguide kanimo, ang pulong sa Dios. So dili na moabot karon ang giingon ni David, thy word is the lamp into my feet and a light into my path. Kadalihon di mo bisagol sa imong buhaton. Kanunay ka mga kaigsuonan nga mahinumdum sa pulong sa Diyos. Your last resort or your reference always ang pulong sa Ginoo. Ang uban kay ang ilahang mga kaigsuonan nga final resort of kanang answer kay mga libro man. But kita, if we want absolute, no, na mga tubag sa itong mga pangutana, pulong rin sa Ginoo na yun. Kung sa may gingon sa Bible, about ini akong sitwasyon, about ini nga condition, about ini nga problema, kung sa gingon sa Word. We always look into the Word. In every season, in every situation. Nga naman, tungod kay ang pulong sa Ginoo mo ay atong gininhawa. All Scripture is God-breathed. The Greek word translated as God-breathed, theopneustos, implies that the Scriptures are the very breath of God, originating from a divine source rather than human authors. Muna pa kung gingon niya itong atong opening introduction aning series. Lahi, ang usa ka libro, kung ipakita ninyo example, doon ay usa ka author. But ang Bible, doon ay 40 different authors sa nagkalahi-lahi na kapanahunan, thousands of years ang ginta, centuries ang gilagyo sa mga authors na nagsulat sa Bible. But ang ilang pagsulat with the same central subject. And who is that subject? It's Jesus. Amen. That's why you can find Jesus in every book of the Bible, from Genesis to Revelation. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Tanawa, 40 different authors in different time and years. Wa sila mag-abot. Grabe kalagyo sa God. Pero nasulat nila ang Biblia nga mao na ni karon dinhi sa itong kapanahonan, salamat sa Ginoo, it's complete. Na ang Biblia kompleto na. From Genesis to Revelation, usaray subject diha, central subject diha, mao si Jesus.
Tanawa? So, managing din the word mismo is God-breathed. Amen. Praise God. Amen. Divine source of life. Praise God. Amen. So if you want to live, if you want to have life, mauni ang definition sa life. Kung gusto kang mabuhi, kaunang pulong sa Ginoo. Kung gusto kang mabuhi, inuma ang pulong sa Ginoo. Kung gusto kang mabuhi, iginhawa ang pulong sa Diyos. Inhale, exhale the word of God. Because this is God-breathed. Amen. The origin of divine source of life. Hallelujah. Hindi natin kalimtan that when we breathe the Word of God, Amen. Praise God. doon ay correction, doon ay pagpanudlo, doon ay pagbatlong, doon ay training. Ako po pasabto na ni quickly. Teaching. Good pasabot, tudluan ka. Tudluan kung sa'y maayong buhaton. Murag kang estudyante. Amen? Tudluan ka basic. Saan paglakaw, ras ni Ethan nakalakaw, tudluan. No? Teaching what is good and what is right. Useful to teach. Pero kining rebuking, patlumon ka na muundang o buhat sa dili right. Ang uban, ganahan nga magpatudlo ka ng teaching pero di ganahan o rebuke. Kay gusto nila buhaton pirmi, ang ilang gustong buhaton bisag hiwi o dili maayo. Niya, wag ka maginhawa sa pulong sa Ginoo ana. Nga naman, okay ra ka sa teaching pero sa rebuke, no. Di ko anang rebuke. Kung sa daw, ang teaching, tudluan ka kung sa'y maayong buhaton. Pero ang rebuke, badlumon ka, paudanon ka, anang pagbuhat sa dilimayo. And then, correcting. Apa dyan ay correcting. Kung sa itong mga mistake, inahanglan nga, imo nang i-correct para sunod nindot na perfect na. Ayan, ikanindot sa Ginoo. Kay naatay time na gihatag chance na gihatag sa Ginoo ba na ato pang amen ang atong mga dili maayong mga binuhatan. And then training, this is equipping. Kaning correcting ato ning ma-relate sa isa ka word, discipleship. Discipleship. Everybody say discipleship. This is discipleship stage. Kaning correcting. Mabitaw na akong giingon sa mga leaders, kung dili naka-disciple, ayaw sa pag-lead. Balik sa pagka-disciple. Kay dili may mong heart. Di ka magpa-rebuke, di ka magpa-correct. So balik pagka-disciple. Kaling training in righteousness, nananindi ang leadership na stage. Leader na ka, nanakay responsibility and accountability. So, mao ni ang pulong sa Ginoo ang tanamingon, the Word of God. The Word of God Is God-breathed. is God-breathed. Baliw ko sa slide na. Slide, baliw. Without the breath of God, or the Word of God, you will be oxygen depleted.